Welcome back sa ating channel. Naging mainit nga na usapin di mano sa mundo ng social media. Tila desperado na nga itong si Romualdez at Lisa Smugs na patumbahin ang mga kalaban at talagang inuuna nila ang mga vloggers, mga kritiko at si VP Sara Duterte. Dito nga natin makikita mga kaibigan kung gaano nga ba talaga sila ginagamit ang kanilang kapangyarihan ngayon at gusto na nilang maghari-harian sa bansang Pilipinas. Kaya naman tila dismayado nga ang maraming netizen na talagang nagulat sila sa pinermahan nga ni Kuting ng Norte tungkol di umano sa confidential fund ni VP Sara Duterte na ngayon nga ay ginagamit ngayon dahil illegal nga raw ito. Banat tuloy ng maraming netizen. Banat nga ng isang netizen, I just hope the karma come upon to all of these evildoers in the Philippines government. Very soon, I could not stomach them just seeing them on TV screen, especially the greedy president, his immediate family and his cronies just make me sick. I never feel this eager toward those politicians before. I feel so sad for our countrymen. Mahirap yang tatanggap ng pera at yes sir, yes ma'am. Masakit yan dahil you know yourself that you believe in what is right and what is wrong. Wag naman, kawawa ang taong bayan ng Pilipinas. Ingat-ingat kayo mga vloggers. Without all of you, there is no way for us taong bayan to find out their corruption, smuggling, use of pulveron and giving position to this criminal. Senator Amy, nakatindig sa magkabilang panig. It is not enough to say you support the Duterte without supporting the people. Show that you support the country and people. Well mga kaibigan, para nga sa karagdagang impormasyon, panoorin nga natin ang buong video. At kung bago ka pa lamang sa aking channel, huwag kalimutan i-click ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. At para sa sulit viewers natin dyan, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta. So, laban kay GMA sa Malampaya, di ba? Alam naman yan ng magagaling na abogado dyan, kung may abogadong nanonood ngayon, na you know, due to yung tinatawag na inordinate delay, kumbaga nakalipas na yung kaso na yun, 15 years na ba yun? Yeah, mahigit 15 taon na, inungkat na nila, so maaaring wala na yung mga testigo, baka nangamatay na nga sila, nangamatay na or wala, limot na yung kaso, na alam namang hindi magpo-prosper yung case laban kay GMA. Pero yun ang utos ni Lisa. Kasi sa headline nga naman, GMA kinasuhan, Malampaya. Duterte, pipick upin ng ICC. Sara, 125 million chucho na confidential fund. Kasi katuwa nga nila yung mainstream media. Di ba? Alam ng mga abogado na hindi magpo-prosper ang kinaso kay GMA sa Malampaya issue na yan. Then, yung kay Sara naman sa confidential fund, alam ng mga abogado din at lahat ng mga media, kongresista, alam nyo na ngayon na kung mayroong mga impeachable dito, may impeach dito, kundi si Kuting kasi siya ang nagbigay, siya ang nag-approve ng fund. Siya ang nagbigay sa opisina ni Sara. Bakit siya exempted? Di ba, paulit-ulit kong sinasabi sa inyo, kung nagkamali si Sara, kung unconstitutional yun, bakit si Sara lang? Bakit hindi yung dalawa? Para masaya, di ba? Para matuwa ang mga hitad. Okay? Ngayon, mga kababayan, ang dami ng mga cases like na sa katulad ng paghalungkat ng mga kaso, katulad kay GMA, mga nakalipas na 10 years, 15 years, na hindi naman nagpo-prosper. So, ito ay what? Talagang haharasin nila, itutumba nila talaga yung mga kalaban nila, mga palangga. Itutumba nila ang mga kalaban nila, literal, kung ano man ang pwede nilang gawin. Kasi, sabi ko nga, noon ko pa sinasabi sa inyo na si Lisa ay lahat ng mga kritiko niya, lahat ng mga taong hindi umaayon sa kajejimonyohan niya, ay tatamnan ng kaso o kung walang makitang kaso, walang conflict of interest, chucho, yung mga nakaupo na dyan, ay hahanapan nila ng kaso at talagang tatamnan para
matumba nga nila. They're not gonna win, mga palangga. Hindi sila mananalo dito. So, ano mangyayari? Maraming madadamay dito. At sa mga meeting nila, nakarating sa atin, shout out kay, kay Pastor Queboloy, okay, ng SMNI. Okay? Kasi may plano si Remulla, si Bonjing sa utos ni Tambaluslos, ni Kuting, at ni Lisa. Tignan mo kung gaano kahayop tong mga to. May utos pa laban kay Kibuloy. Okay? Uutusan na ipapadismiss ni Bonjing Remulla ang kaso ni Kibuloy na naka-file dyan sa Davao City para maging eligible na ang gagawing request ng Amerika, US, ng FBI para sa extradition para kay Kibuloy. Right? Yan po ang napagbimitingan nila. Kaya inuuna na natin, SMNI, eto at tatanggalan kayo ng platform. Yan ang mga susunod ninyo. Paano tatanggalan ng platform mamaya? Dahil nga, si Pangulong Duterte, yung boses na lang niya ay nai-ere dyan sa SMNI. So, itutumba lahat. Kasama tayo dito, pati mga vloggers, sa napagmitingan nila. Sinishare ko lang po lahat sa inyo. So, ngayon, ipapadismiss kay Bonjing Remulla yung case. Ipapadismiss, okay? Ang kaso ni Kibuloy. Ngayon, yun nga, sabi ko nga, para magkaroon na ng makapag-request na. Okay? Ang matuloy-tuloy na yung request ng US, ng FBI. Kasi ayon sa napagmitingan nila doon, dahil nga sa ilalim ng ating batas, hindi pwede na i-deport, okay, ang dayuhan o ma-extradite ang Pilipino kung mayroong mga what? Pending or mga ongoing cases against kay Kibuloy. To what? Dahil sa primacy of Philippines jurisdictions over persons residing in the Philippines. So ngayon mga palangga, so ipapadismiss kay Remulla yung mga kaso ni Kibuloy kasi hindi pala pwedeng, ayan, hindi pala pwedeng i-turn over si Kibuloy as request ng FBI para ma-extradite siya hanggat may mga ongoing cases. Tandaan nyo ito mga sinasabi ko kasi ito yung laman ng kanilang playbook na nakakarating sa atin na hindi nila alam may puting ahas tayo sa loob. Fresh na fresh ito mga palangga. Ngayon lang to. So yan ang gagawin nila kasi nga gusto nilang tigihin na rin ang SMNI dahil si SMNI ay Diyan lang ang hingaan ni Pangulong Duterte, diyan lang siya nakakapagsalita dahil hindi naman siya i-cover ng mga mainstream media dahil ng ibang mainstream media kasi nasungal-ngalan na nga ni Lisa, ni Tambaluslos ang mga bunganga ng mga bayarang mainstream media o maari sila ay natatakot din kasi nga martial law na nga sa Pilipinas. Di ba? Silent lang. Pero ngayon hindi na silent kasi pinapaalam na natin sa inyo. Ang plano nila, mga kababayan, sunod-sunod, okay? Sara, Duterte, PRRD, then Kibuloy, ipapa-extradite nila sa Amerika. Yan po ang kanilang plano ngayon. Closure ng SMNI, susunod na yan. Kasi nga, mga palangga, sabi nga ng mga may mga reporter tayong mga kaibigan, no, mga hindi naman ganoon ka bida-bidahan, na sabi nila sa akin, Miss Maharlika, kahit kami natatakot din, wala kaming magawa. Parang martial law na talaga ngayon sa Pilipinas. Kasi tignan mo, di ba? Nananahimik sila lahat. Dati diktador sila, nananahimik yung traditional media, mga palangga. Dahil nga natatakot sila. Hindi mo rin masisisi yung mga hitad. Dahil natatakot sila, dahil sinisindak sila ni Marcos Ahas at ni Tambaluslos, Marcos Kuting, ni Tambaluslos. Itong administrasyon na itong lahat ng media na to, kapag naging critical ka, ay yayariin ka. Kaya ang SMNI, maganda-handa kayo. Dahil kayo na nga lang ay naasahan ni Pangulong Duterte, di ba? Kayo yung platform. Imagine nyo, kayo yung platform ni Pangulong Duterte. Imagine mo, buwa ka ng inang Marcos Jr. to. Ang laki ng naitulong ng SMNI dun sa scripted debate na yon. Remember that? Talagang napakawalang hiya ng gobyerno ninyo.
ng gobyernong Kuting Anahas. Napaka-ungrateful. Pag wala ka ng silbi, itatapon ka na nila. Pag hindi ka pwedeng makialyado sa kanilang smuggling, bribery, kung anumang kawalanghiyang business, out ka. Kung kaya nilang gawin to mga kababayan, sa mga taong kahit papaano may influence na sa former president, how much more sa inyo at sa akin. Pero nag-iingat tayo at hindi natin silang hahayaang manaig sila sa kahayupan nila. Hindi tayo papayag na mapatay na lang tayo ng ganun-ganun na lang. Kailangan malaman ninyo. So ngayon, SMNI. Diba? So ano nangyayari? Yan po ang plano nila na ipapatumba si Kibuloy. Ipapa-extradite. Right? Papa-dismiss lahat ng kaso niya sa Pilipinas kasi ayon sa batas, hindi siya pwedeng mapa-extradite hanggat may mga kaso siyang ongoing sa Pilipinas. Yan, Pastor Kibuloy, alam mo na ngayon. Yan po ang plano sa inyo. Alright? So yan yung paraan, mga palangga. Ang paraan ni Lisa, ni Tambaloslos, para patahimikin ang SMNI at ipasara. Hahanapan nila ng violation. Okay? At kung ano-ano para totally mapasara kayo SMNI. I hope alam nyo na ngayon. Sabi ko nga, mga kababayan, inilista ko kanina, kasama dito sa pinag-usapan nila, nabanggit ang saksi. Saksi ngayon at Remate Tabloid. Dahil ito na lang pala, itong saksi at saka Remate, ang medyo ang critical sa Pilipinas na mga dyaryo at mga online media. So ngayon, nabanggit din kayo, kung sino man kayo dyan sa likod nito, mga palangga, yung mga owner niyan, ang plano ni Kuting, ni Tambaloslos, ay maipasara yung mga media platform ninyo. Yan ang nakarating sa akin at kailangan paghandaan ninyo mga palangga, di ba? Para tayo ditong bolang kristal. Pero yan po ang nakarating. It's not hula. It's a fact na pinagpaplanuhan na kayo. Kayo na lang ang natitira dyan, okay, na matapang-tapang na nagbabalita. Pero dahil gusto kayong kasama kayo sa Oplan, tutumbahin ng Marcos as Tambaloslos. Okay? Yung tatlong jeje mo na yan. So, ang gagawin nila, ayon sa napagmitingan, eto daw mga hitan. So, susubukan nilang akitin or sungkitin o i-offeran yung mga writers ninyo, di ba? Aalokin kayo ng na magsulat sa mga media entities sa ibang mga dyaryo o ibang kumpanya doon sa mga kontrolado nilang company. So, o-offeran kayo ng malaking sweldo para malaking sahod. Yung mga writers po, yun daw ang target ni Lisa ngayon, na offeran kayo, galing sa pera ng bayan, na okay, Remate, ikaw, saksi, o sige, magkano sweldo mo? 20,000, i-double ko yan. Lumipat ka lang kunyari kay Manila Bulletin kunyari or Inquirer kunyari, ganon. So kapag hindi ka pumayag dahil may paninindigan ka, mga palangga, di ba? Ayaw mo pumayag sa sa sweldo na yun dahil gusto mo, tuwang-tuwa ka dahil i-criticize mo yung jutang ginimang gobyernong ito, di ba? So ang gagawin nila ngayon, kung ayaw mong pumayag, ito yung binubuo nilang plano. Actually, buo na eh. Dito, pinag-uusapan nila sa Amerika. Hahanapan kayo ng violation. Ano yung violation? Sisilipin nila ngayon ang inyong mga BIR record. Ito na yung sinasabi ko sa inyo. Napansin nyo kayo? Not only artista, kundi kayo mga media men. Hahanapan yung mga BIR reports ninyo kung may mga discrepancy ba o kung wala, lalagyan nila ng discrepancy, lagyan nila ng pwedeng itanim nila sa inyo para manahimik kayo. Diyan sa saksi and remate. Yan po mga kababayan ang gagawin ng gobyernong ito. Ginawa mo kung gaano kahayop. Sa kanilang pagnanais na maiupo nila si Sandra na nambobugbog ng jowa katulad ng kanyang nanay, katulad ni Ahas Mugs, hanggang sa 2034, nasa mga kamay niyo uli, palangga. Duterte supporters, Isko, Macchia, whatever, supporters ng bayan na lang. Kung para kayo sa Pilipino, it's Speak Up Day.
Speak up time na, wag yun nang patagalin, mga palangga. So, di ba, sabi ko nga sa inyo, I think may vlog ako sa inyo na si Attorney Vic, nami-miss ba ni Kuting? Alright. So, nakasama din siya sa pinagmitingan, okay, sa pinagplanuhan dito sa playbook ni Lisa Ahas, ni Tambaluslos at ni Kuting. Okay? Actually, Attorney Vic, kung nakanonood ka, binabantayan ka rin. Okay? Binabantayan nila si Attorney Vic. Inaatasan nila yung mga troll nila dyan, yung sa presidential communications. Babantayan bawat kibot ni Vic. Papaano? Kung nakipag-alyansa na ba si Attorney Vic kaya Sara o kaya GMA? Di ba? Kasi binabantayan ng Malacanang now. Dahil sa tingin nila, di ba? Sa tingin nila na mas lalong mag-iingay ang GMA, ang Duterte, kapag sumanib puwersa na si Attorney Vic Rodriguez. Kaya manawagan tayo kay Attorney Vic Rodriguez, sumanib na siya sa atin. Diba? Sumanib na siya para sa taong bayan. Kung para sa taong bayan talaga, dapat sama-sama tayo. Dahil isa siyang binasura eh. Diba? Binasura siya sa kabila ng kanyang pagiging mabuting spokesperson and chief of staff. Pero tinaniman siya. Sinira ang kanyang buhay actually eh. Diba? So, we'll see kung si Attorney Vic ba ay aalyansa kay Sara, kay GMA, kay Pangulong Duterte. Kasi, Attorney Vic, binabantayan daw po kayo ayon sa aking puting ahas. Kasi ayaw nilang, so pinag-iisipan kung o-offeran ka daw po uli. Offeran ka daw uli ng posisyon. Diyos ko po, papayag pa kaya si Attorney Vic. So, ayon sa pinagplanuhan nila, o-offeran si Attorney Vic ng posisyon para hindi malalong lumakas. Hindi lumakas ang Duterte at GMA at kasama na rin ako doon. Maharlika at yung mga vloggers na lumalaban talaga, not for the Duterte, but for the Filipino people. So yan po ang plano nila. Kaya mainit na mainit pa, napakaaga dito sa Los Angeles. Kaya sinishare ko na sa inyo. Kaya naman, mga kababayan, binabantayan nila si Attorney Vic Rodriguez na malaking bagay, malaking sabi ko nga, kay Attorney Vic ang alas eh, na lalong makakapagpatibay sa mga expose ko, expose ni Pangulong Duterte, 'di ba? Yung mga iniingay natin. So pag sumanib na si Attorney Vic sa atin, lalong mawiwindang si Ahas, si Tambaluslos at si Kuting, mga palangga. 'Di ba? Kaya antayin natin kung ano yung mga susunod na statement ni Attorney Vic. At I hope kung may nakakilala sa kanya, just share yung sinabi ko. So ito po yung plano sa inyo, Attorney Vic. Binabantayan kayo ni Kuting ng iyong BFF, best fake friend. Kung BFF ni Attorney Vic si Kuting, 'di ba? Best fake friend. Ako naman BFF ko yung asawang ahas. Mga inayupak talaga. So ngayon, dako na tayo dito. So kasama sa kanilang playbook, sa kanilang oplan, okay, eliminate the enemies, mga kababayan, ang mga vloggers. At number 1 sa listahan, ang inyong lingkod, si Maharlika, ang fair lady ninyo. Ngayon, ang gagawin nila, kaya nga diba sabi ko sa inyo, may nagtanong sa akin, ilang beses nagtanong sa akin, name your price. So malaking halaga po ang gustong i-offer sa akin. Tatanggapin ko ba o hindi? Ano ang kapalit? Well, alam niyo na kung ano ang kapalit. Tatanggapin ba ni Maharlika? O pag tinanong ako anong kapalit, sinagot ko na yan sa inyo. Ang kapalit ay para manahimik ako. Kasi ang kapalit katahimikan ko eh. Para manahimik ako, bumaba ka na Kuting. Wala ka nang babayaran, hindi na kayo gagastos ng pera ng taong bayan. Ni piso, ang kapalit ng katahimikan ko ay ang pagbaba mo. Dahil impeachable offense yung ginawa mong pag-appoint kay Michael Ma, pakikisabwatan sa smuggler at isinekreto mo sa taong bayan, at kung impeachable, yung pagbigay mo ng confidential fund, pinirmahan mo kay Inday papunta kay Inday Sara's office, ikaw ang mangungunang ma-impeach. So ngayon, mga kababayan, ang ginagawa nila ngayon, okay, kasama, nabanggit daw ang pangalan ko, palangga, na mayroon silang gagamiting taong alokin o suhulan ako para wag nang magdakdak dito. Okay? Number 1 nila akong target.
Okay? Ngayon, naghahanap sila ng mga right person para what? Para makumbinsi ako sa kahit magkanong halaga. Wow, ang yaman ko na sana, no? Kung tatanggapin tayo ang alok. So, kayo sa lang, hindi naman kayang atimin ng fair lady nyo na ang yaman ko ay galing sa inyo. Galing sa pera ng bayan. Di ba? Kung pwede ko lang sabihin, oh sige, bigay mo na yung, yung, di ba magkano budget nila for 2023? 5 trillion, 5 point something trillion. Eh, well, mauubos na, no? O sige, pumunta na tayo sa, sa 2024. Okay? Since napupunta, o sige, ito, i-announce ko na, tatanggapin ko yung inyong offer. Magkano budget? Let's say, next 2024, correct me, mga palangga. Let's say 5 trillion na lang. Diba? 40-50% na pupunta sa kurap. O ibigay nyo sa akin yung kalahati ng budget. Bigay nyo sa akin yung kalahati ng budget. So that's 2.5 trillion kapalit ng what? Hindi katahimikan dahil yung perang yan, isusoli ko sa taong bayan. Diba? Napakagandang ano yan. Isusoli ko sa taong bayan, wala tayong kukunin dyan. Bibigay ko sa inyo lahat yung palangga para lahat tayo mayaman na. Pera naman natin yun eh. So yan ang target nila palangga. Naghahanap sila ng right person para what? Kumbinsihin ako na tumigil na lang at hindi na magsalita, hindi na mag-expose dito ng kanilang kawalang hiyaan. So naghahanap daw po sila ng tamang tao para kumbinsihin ang isang Maharlika. Okay? Dahil nga tinagurian nila akong number 1 media assassin. Diba? Yan ang term nila. Ngayon, kailangan daw makakontrol si Maharlika dahil sakit daw ako sa ulo. Kasakit daw ako sa ulo at tinik daw talaga ako sa dibdib nila. Alright. So yung mga nabanggit na pangalan, ito kasama si Banat Bay, Coach Oli, The General's Opinion, si SAS kasama din, at sila, kasama lahat actually, kasama si Bagong Lipunan, sila Maui, lahat po kayo dito kasali. Ayan Kayo ang pangunahing target ng administrasyon. Patatahimikin kayo or kakaibiganin kayo, bigyan kayo ng insimada para maging kasapi kayo ng insimada vloggers. Kausapin daw po kayo, pero mag-ingat kayo palangga. Kaibiganin kayo at oferan kayo ng salapi. Kung ayaw nyo pa rin pumayag sa mga salapi na i-offer sa inyo, ay tatakutin kayo at syempre, ano sabi dito? At saka kung talagang sagabal kayo sa landas nila, dito na ngayon. Itutumba at gagawing unsolved case. Ayan, yun ang gagawin sa inyo. Yan ang plano ng mga demonyong ito. Mag-ingat po actually, I'm worried about you palangga. Hayop to. Now, alam na ng taong bayan, at least pinangunahan na natin kung may mangyari sa mga vloggers, kila Maui General, mga nabanggit ko, si Sas nasa China, at kung sino pang mga vloggers na nag-criticize sa gobyerno, kasama po kayo sa plan itutumba. Itutumba kayo literally o itutumba kayo totally na bayaran na lang kayo or sisintakay na lang kayo. Bakit mga palangga? Bakit nila gagawin to? Bakit ito'y dugtong-dugtong? Kasi inumpisahan nila sa impeachment kay Sara. Kasi pag na-impeach si Sara, sino ba? Let's say for example, natsugi si Kuting. Wala na si Sara, si Tambaluslos ang Speaker of the House. Siya ngayon ang automatic maging presidente. Ganon yun. Kaya ang sagabal ay si Sara Duterte ngayon. Yung ka-unit team ni Kuting na nagluklok sa kanya. Yung mga supporters ni Sara, and syempre, ang nagluklok talaga sa kanya is Smartmatic. Ito ang pagtatraidor. Hindi lang to kay Sara pagtatraidor, kundi pagtatraidor sa ating bayan. So sa tulong ng mga korap, ng mga kawatan dyan sa Senado at sa Kongreso, ito po ang plano nila kay Inday Sara, kay Duterte at sa mga vloggers na katulad natin, mga palangga. Dahil gusto nilang totally na mahawakan ang gobyerno from now, 22, 2028, then 28, 2034, and 2034, and so on, si Sandro. So, again, nasa mga kamay ninyo. Inilatag na natin yung playbook, yung kanilang plan. Okay? Eliminate the enemies. We're not enemies. They are the enemies. Diba?
ang Oplan itutumba ang mga taong magki-criticize sa kanila. Kaya bulag ka na lang, palangga, bulag ka na lang kung hindi mo pakikita na parang martial law na sa Pilipinas dahil ang dating mga mainstream media na dapat kakampi ng taong bayan na magdikdik at magsalita dito sa diktadorya na ginagawa ni Lisa Ahas, ni Tambaluslos, lahat ay nagbago ng parang isang iglap lang na wala nang nagkikriticize sa kanila. Pansin nyo, lahat puro papuri. Papuri ba? Ang ganda ba na nangyari sa Pilipinas? Kriminalidad, panggigipit. So, mga palangga, nasa mga kamay ninyo. Joseph Milan, Digital Martial Law. I know. Yan po. So, sunod-sunod. Sunod-sunod. Sara, PRRD, SMNI, Pastor Quiboloy, Maharlika, Vic Rodriguez, lahat. Gloria Macapagal, kayo na mga nanonood sa akin, di ba? Kayong mga gigil na gigil dito sa buwakan ng inang kuting ahas na ito, mga kababayan. Kailangan nyo ng kumilos. Kayo, ulitin ko, military, mga men in uniform, kailangan nyo mag-speak up day. Hindi nyo hayaan na ang bayan ninyo, nag-aral kayo, nagpakadalubhasa kayo, sumumpa Sumumpa kayo sa Diyos at sa bayan ninyo na ipagtatanggol ninyo. Pero isang butod lang pala na ahas ang magpapatiklop ng inyong mga kabruskuhan. Aba, kumilos na kayo palangga. Kailangan yung kumilos. Hindi nyo dapat hayaan ang gagawin nilang pagpapalubog, pagpapabagsak sa bayan nating minamahal, bayang tinubuan. Sabi ni Al ngayon, Larry Gadon, ano na, oo nga eh, kumusta na ba si Gadon? Tahimik din, di ba? Nasungal-ngalan ng posisyon. Siguro naman hindi ko kailangan na mag-explain ka pa dahil nakikita nyo naman ang mainstream tahimik. Nakikita nyo naman yung dating maiingay na nagdiktador-diktador, wala na. Si Commissioner Rowena Guanzo na nga lang yung maingay dyan. No? Hanggang ngayon nagningiwi-ngiwi. Totoo naman. Oh. At least yan, consistent ang kanyang pakikipaglaban. At based on my observation, hindi siya nagpo-post about kay De Lima. Malamang, hindi siya sang-ayon na nakipag-alyansa yung mga taong akala niya, kakampi niya laban kay ngiwi-ngiwi, ngayon nakipag-alyansa niya. And with that, we have to admire her, sabi ko nga. At least consistent yung pakikipaglaban niya kay ngiwi. Di ba? Ngayon, mga palangga, nasa mga kamay ninyo, ako ay nagsishare lang sa inyo ng mga impormasyon na dapat ninyong malaman. Kung walang fair lady, at wala pang ibang mga vloggers, paano na lang ang taong bayan? Kung hindi natin tinaya ang alindog natin, paano nyo ito malalaman kung lahat bayaran? Sabi ko nga sa inyo, dyan, matagal na, nakwento ko na sa inyo na ino-offera na ako ng pera, manahimik lang. Kung wala akong pakialam sa katotohanan at wala akong pakialam sa inyo, edi tinanggap ko na, di ba? Nag-name your price na ako, di ba? Name my price na ako ng bonggang-bongga. Para what? Para maganda na hayain ang buhay ko. Kaparang katulad ng kay Taning Pinoy, patago-tago, pero nag-i-enjoy ng pera ng bayan. But that's not Maharlika, darling. Hanggang sa huling hininga. Hindi lang ako 100% malakas yung voice ko ngayon. Diba? Iba yung boses ko, but yeah, I'm better. Kaya lang parang nabibingi pa rin ako sa eroplano siguro. Total, ilang beses kami sumakay ng eroplano. But anyway, hanggang sa huling hininga. Kailangan nating ipaglaban ng katotohanan. Dahil sabi ko nga, hayaan na lang ba tayo, matsugi na lang tayo ng ganun-ganun na lang at mamamayagpag yung mga hinayupak. Mas marami tayo. Mas maraming taong pro-Filipino, pro-country, not pro-kuting, pro-ahas, pro-tambaluslos. Huwag kayong tumulad sa mga buwakan ng inang nasa Kongreso at Senado na ang mga nilalamo nila maliban sa sumisweldo sa pera ng bayan, ang bawat pinapaaral nila sa kanilang mga anak, pinapadede kung may mga anak silang maliliit, pinapalamon, ay galing sa kawalang hiyaan. Manawagan ulit tayo kay Senator Amy Marcos. Nalalapit na ang taning para sa kanya. Kung hindi siya magsalita at hindi niya ipatawag si Attorney Glenn Chong na nag-sign ng affidavit papuntang COMELEC na ang kanyang sister-in-law na kinamuhian niya rin
na si Lisa Asmags ay nakipagsabwatan sa Smartmatic. Bakit natin kinukulit si Senator Amy? Dahil siya po ang chairperson ng Committee on Electoral Reforms. Sa kanya ang power to investigate the ahas para marinig ng taong bayan ang ginawa nilang pangdaraya, pakikipagsabwatan sa Smartmatic. Kung hindi gagawin ni Senator Amy to, then pinagloloko lang niya tayo. At ang sinabi niya na yung kapatid niya napapaligiran lang, na impluwensyahan lang o may mga bad something, then dapat bumaba na ang kapatid mo kasi kung kaya siyang sulsulan, hindi siya pang presidente. Pang pulburon lang siya. Kung kaya niyang hindi siya manindigan sa tama, then dapat siyang matanggal. Yan lang ang gusto kong sabihin. So kulitin niyo ng kulitin si Senator Amy Marcos ninyo na imbestigahan na ipatawag si Lisa Asmags dyan sa Kongreso. Kasama na rin ang smuggling business niya with Michael Ma na kanilang inappoint bilang isang special envoy. Ito. Pakita lang natin to para hindi tayo nagkakalimutan. Yan. Ipatawag ni Lisa yan. Si Michael Ma, ayan, nasagang dikit niya pa. Business partner niya. Ipatawag mo yan, Senator Amy, kung mahal mo ang bayan. It's your call. Aantayin ka namin. Hindi na kami actually makapag-antay. Bilang na ang araw para kami lalong maghimutok dito sa social media. At for sure, actual na himutok. Well mga kaibigan, dito nga natin makikita kung gaano nga ba talaga kadisperada ang mga politiko na ito na patumbahin ang kanilang mga kalaban. Dito pa lamang sa pagbabanta nila sa mga vloggers at mga kritiko ay talagang nakakatakot nga dahil kayang-kaya nila itong gawin dahil nga sa kanilang pera at nakalaya na si De Lima at gagamitin pa si Trillanes. Well mga kaibigan, kung kayo ang tatanungin ano ang inyong mga opinyon, just comment below sa ating comment section at ating pag-uusapan.